Rexander A. Bagalo. Bigyan naman natin siya ng masigabong palakpakan. Okay. So, kumusta naman ang araw mo ngayon? Maganda naman. Ano ba masasabi mo sa ating panahon ngayon? Mainit at maulan. Oo, tama. I agree. Sa panahon ngayon, ikaw ay nabibilang, di ba, sa Alpha Generation? So, ano yung mga madalas na, or meron ka bang mga online games? Kasi sa Alpha Generation, alam natin na merong ang mga kabataan na nabibilang sa Alpha Generation ay alam natin na sila ay yung mga generasyon na palaging nakatutok sa social media, TikTok, Roblox. Meron ka bang ganun? So, ano ang madalas na ginagamit mo na Roblox? So, sa Roblox is meron tayong mga salita, di ba? Mga bagong salita na pag naririnig ng mga matatanda ay masasabi nila na ang mga salitang ito ay hindi karaniwan, di ba? So, meron ka bang maibibigay na mga halimbawa ng mga salita na ginagamit mo sa paglalaro na pag ikaw ay naglalaro ng Roblox? Anong salita? Bro. Bro. So, ano ba ang hulugan ng salitang bro? Masagot sa English ay bro. Sa Tagalog naman ay pare. Pare. So, pare. Bakit mo ba ginagamit ang salitang ito? Kapag may kaibigan kang nag-join sa laro, Kapag meron ng kaibigan na kasali sa iyong laro. So, meron pa bang ibang mga salita? Nico, Nego? Ano naman yung nego? ang sasabi ng mga kaklase ko ay kanya ay hindi mo alam ang laro nito. Pag sinasabi nilang nego, ang ibig sabihin nito ay ikaw ay hindi marunong maglaro. Ganun ba? Meron na bang nakapagsabi sa'yo ng nego? So, hindi ka marunong maglaro? Minsan, Minsan. Okay, okay. Ngunit, ngayon ay natutunan mo na kung paano siya gawin. oo, Kasi palagi ka naglalaro. okay. So, ngayon ay, bakit or ano ang kaibahan ng iyong salita sa karaniwang na ating sinasalita? Ay, parang siya ginagamit sa parang naiiba siya sa
sabi nila na ano ba sinasalita ng mga batang ito, hindi ko maintindihan, di ba? Okay, so, sa iyong palagay, nakakatulong ba ang paggamit ng wikang ito sa pagkakataon? Hindi? Bakit? Kasi naiiba ito. Naiiba siya. So, pag sinasalita mo ito sa karamihang mga tao na hindi gaano active sa social media o sa paglalaro ng Roblox, sabi mo na talagang hindi effective ang paggamit ng salitang ito. Tama. Dahil pag ito ay yung ginagamit sa karamihang mga tao, ay hindi kayo magkakaroon ng pagkakaintindihan. Tama. So, ano ba ang dapat na gawin para maintindihan ng mga tao na iyong nakakasalamuha sa araw-araw ang mga salita na iyong ginagamit? Gagamitin mo ba ang salitang iyon para makipagsalamuha sa ibang tao? Bakit? Kasi baka hindi nila Hindi nila maintindihan, di ba? So, dapat talaga ang mga salita natin ginagamit kung tayo ay nakikipag-ugnayan sa ibang tao ay yung mga salita na alam natin na naiintindihan nila. Di ba? So, ngayon ay dadako tayo sa ating panghuling katanungan. So, ano ang iyong advice sa mga kapwa mo kabataan na gumagamit ng makabagong wika sa pakikipag-ugnayan? huwag nilang sobrahan ang paggamit ng Nakakabaliw. So, nakakabaliw ang paggamit ng mga salitang slang. So, may nakita kang video na at yung mga tao na nagsasalita ng ganung salita ay sabi mo nababaliw sila. Ikaw ba, nasusobrahan mo ba ang paggamit ng mga salitang ito? Medyo lang. Ngunit, ang iyong masasabi sa kanila ay huwag pasobrahan. Diba? So, meron ka bang mga advice na para hindi nila ganoon kadalas gamitin ang mga salitang ito? Or mga tips kung paano maiiwasan ang madalas na pagsasalita ng mga slangs? Gawa sila ng magandang mga salita at pagkakita nito Salamat. So, marami tayong mga natutunan na mga binahagi ni Ginoong Brett Sander na mga dapat nating matutunan, lalo na sa mga Alpha Generation at sa mga Gen Z, dahil ang paggamit mo ng mga salita ito, kung kadalasan mo ito ginagamit ay makakabaliw daw ito. Ngunit hindi naman ito ayon sa isang or ayon sa isang mga pag-aaral. Meron ka lang ng video, diba? Okay, so, kaya naman ang paggamit ng mga ganitong salita ay huwag naman natin isobrahan dahil ito ay nakakawala ng ating magandang ugnayan sa isang tao. Ito ay nakakawala ng interes sa mga tao na ating nakakapanayam sa pang-araw. At yun lamang, netizens. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!